yung pagkakagawa o pagkaka-verify nitong complaint ay depektibo. Okay, ano ba yung dalawang ways para maisulong ang impeachment complaint? Ang dalawang ways lang naman ito ay ang pag-submit ng two-thirds vote ng Kongreso, at pangalawa ay kung meron ka namang isang individual na mag-file ng complaint against the Chief Justice. It could be the President or it could be a private person pero backed up pa rin by the Senate or the Congress. In this instance po, dito sa impeachment complaint laban sa Chief Justice, ano ba nga paraan ang naging pagsulong ng complaint? Ang pagsulong dito ng complaint ay nagsimula sa mga congressmen din in their own initiative at pinirmahan naman ito ng kaukulang numero ng tao para ma-file dito nga sa Senate Impeachment Court. Pero paulit-ulit po na sinasabi ng depensa, itong verified, dun sa verified complaint, verification of the verified complaint, sabi nga ni Senate Majority Leader Tito Soto. Bakit po ba kini-question yung pag-verify nitong impeachment complaint? Kung matatandaan natin sa simula pa lang nitong impeachment complaint, itong mga taong ito ay nagsasabi na mabilisan daw na pina-aproba sa kanila itong complaint. At hindi daw wala raw silang pagkakataong mabasa itong complaint, no? Pero sa pananaw natin bilang manunood, bilang sambayan ng Pilipino, ang dapat nating tignan ay matatalino rin naman siguro itong mga taong ito at hindi basta pipirma sa isang malakihang bagay kung hindi nila ito nabasa. Matter of defense nga itong matatawag, pero ang nakalulungkot rin ay hindi na rin natin maririnig ang sa pagkakataong ito dahil hindi na pinayagan ng ating impeachment court na marinig rin si Representative Chanco. Attorney JJ, may mga preliminaries no na hinarap si Justice Cuevas ukol doon sa sa pagharap ni Congressman Toby Tiangco at yung pagtingin nga doon sa verified complaint na pinag-uusapan natin. At isa sa mga grounds na nasabi niya ay the lack of notice and hearing sa isang Chief Justice. Pwede mo mong i-explica ito in light of the impeachment? Yung sinasabi niyang walang hearing, walang notice sa CJ, sa palagi ko ay mayroon. Dahil in the first place, nakakuha nga si Chief Justice ng kanyang mga defense lawyers. At ito na yung hearing na sinasabi. Itong Senate impeachment trial, ang tinatawag nating due process na ina-undergo nila ngayon. So kung ano mang notice yung hinihingi, yun din yung hindi natin maintindihan. Bakit ano pa yung hinihingi nilang hearing? Pero sa aspetong to, ang ginamit na mode, or makikita nga naman natin, ang mode na ginamit ng Kongreso ay yung one-third na complaint, hindi sa verified complaint na mapupunta sa komite. Ano yung pamamaraan ng notice and hearing sa ganitong aspeto? Yung pamaraan lang ng notice and hearing nito ay sasabihin lang na mabibigyan mo ng kopya yung taong nasasakdal ng iyong complaint. Sasabihin mo, pag nabuo mo na yung complaint at napirmahan na verify na nitong mga gustong magreklamo laban sa nasasakdal, isasubmit ito ngayon sa korte. Ito nga, ang Senate Impeachment Court. Pagka-submit nun dito, ang Senate Impeachment Court na ang magno-notify ngayon sa nasasakdal sa pamamagitan ng summons. So, ito ang reklamo sa'yo. Maaari ka sumagot sa loob ng ganito karaming araw at yung answer na yan na yung iyong pagkakataon na marinig ka rin naman. Ganito rin po ba sa ordinaryong mga complaints o yung mga demanda sa korte? Ganito rin. Tandaan natin na ang Senate Impeachment Court, bagamat sui generis o natatangi o nag-iisa siya, suppletorily applicable dito ang rules of court. So, tumutulong na rules of court dito. Ngayon, yung pag-submit niya ng kaso laban kay Chief Justice nga, nag-issue rin ng summons sa Senate Impeachment Court, kagaya ng regular courts. Hindi yung kung kailan pine-prepare mo pa lang ang complaint, ino-notify mo na kagad yung tao. Hindi ganun ang proseso. Ang proseso ay buuin mo muna ang complaint, siguraduhin mo ang taong nagre-reklamo nito ay nabasa ito at tama sa kanyang pananaw at sa kanyang personal knowledge ng reklamo. Pagkatapos, isasubmit mo ngayon sa korte at korte ang magsasabi, tama ba ang nilalaman nito? Naaayon ba sa technical rules natin? At kung tama sa technical rules at sa form, bibigyan niya ng notice yung nasasakdal. At sasabihin niya sa nasasakdal, may reklamo laban sa'yo, maaari ka sumagot at pasinungalingan ito. So technically, attorney, ang notice hindi manggagaling sa House. Manggagaling ito sa Senate Impeachment Court dapat. Tama. Dahil
ang nagpo-file ng kaso ay ang impeachment court. Ang nagpa-file ng kaso ay ang Kongreso. Kongreso, sorry. At walang powers ang Kongreso na magbigay ng summons o notice doon sa nasasakdal. Dahil ang nagrereklamo mismo ay ang kinatawan ng Kongreso, no? Ang mga tao sa Kongreso. So, wala silang karapatan na magbigay ngayon ng notice kay Chief Justice at sabihin, may inirereklamo kami laban sa'yo. Ang tao o ang body na maaari lamang mag-notify sa'yo na may reklamo laban sa'yo ay yung korte kung saan kami nag-submit ng reklamo. So ganito rin yung nakagawian ng dating mga impeachment. Yes, ganun din ang nangyari nung kung natatandaan natin nung magsimula ang impeachment laban kay dating presidente Era pa, no? Ito ay sinabit din sa impeachment court at impeachment court ang nag-summon sa kanya at sinabing sagutin mo ito. Hindi lang natin nakita kasi yung kumpletong proseso dahil hindi naman talaga natapos ito dahil sa preliminaries pa lang nag-walk out na yung prosecution eh. At nag-rule nga, Gio, Attorney JJ, itong Senado, na huwag nang i-discuss itong pag-question ng depensa dito sa impeachment complaint dahil sinabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na it's too late na, panahon na ng depensa para magpresenta ng kanilang ebidensya. At sinabi niya kung ito daw ay ginawa, itong pag-question sa impeachment complaint, ay dapat ginawa ito sa una. Bakit kaya sa tingin mo, wala bang mekanismo under the rules para questionin ng depensa itong impeachment complaint at kung paano ito naipasa? Okay. Sa pagkakaalam natin, binasa natin ng rules on impeachment, walang express na nakalagay kung maaari bang mag-file ng motion to dismiss ang depensa. Ngayon, kung sabi nga ng rules of court, kung wala kang pagkakataong mag-file ng motion to dismiss, kung ano man ang grounds mo for the motion to dismiss, pwede mo itong erase o isama sa answer. At dito sa answer, pasisinungalingan mo kung ano yung mga ina-allege sa'yo or kung ano yung palagay mong depektibo sa complaint. Ngayon, kailan irurule ito ng korte? Either ngayon or pagkatapos. Pero sa nangyari nga, eto, nag-rule na ang Senate Impeachment Court at sinabi nga ni Senate President Enrile na hindi nila maaaring sabihin na depektibo ito sapagkat mooted na. Unang-una, bakit mooted? Or wala ka nang maaaring magawa kasi pinoint out mo ito as a matter of your defense. Therefore, ipakita mo ito sa pamamagitan ng iyong mga witnesses. Pangalawa, itong sinasabi nga ni Senate President Enrile, bakit na-moot na? Kasi tinanggap na ng korte at para sa korte, nakita nila sufficient in form and in substance, therefore, i-hear na lang. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi pinapakinggan ng depensa. Pakikinggan mo ang depensa sa pamamagitan nga ng kanilang witnesses o papeles na ilalabas ngayon sa mga panahong ito. Makita natin naman na binanggit ni Senator Miriam kanina yung usapin ng jurisdiction at nabanggit niya yung rules of court, Rule 16, Section 6. Paano po bang explica ito at yung naging manifestasyon ni Senator Miriam Defensor Sanchez? Okay. Doon lang sa Rule 16, Section 6, ang sinasabi lang niya, pagka walang motion to dismiss kang final, maaari mong isama nga yung mga alegasyon mo. Di ba pagka nag-motion to dismiss ka, pwede mo sabihin lack of cause of action, wala kang jurisdiction over the person, wala kang jurisdiction over the cause of action, at marami pang iba, 5 ito eh. Pero ang sabi nga ni Senator Miriam Santiago, hindi ka nag-file ng motion to dismiss kung kaya't dapat nasa answer mo itong mga grounds na ito. Yung sinasabi mong lack of jurisdiction over the person, hindi mo maaaring sabihin yan dahil only the Senate Impeachment Court has jurisdiction over the person o yung nasasakdal. Kagaya nito, ang nasasakdal si Chief Justice Corona, hindi na tayo pwedeng pumunta sa Supreme Court bagkus dito nga sa Impeachment Court. So may jurisdiction ng Impeachment Court over cases or over allegations na sinasabing culpable violation of the Constitution o lack of trust na already ng taong bayan. Tapos sinasabi niya, bilang affirmative defense mo, sabi mo, oo nga, may complaint na ganito, pero dapat hindi na ito pansinin ng korteng ito. Ang sinasabi ni Senator Santiago, discretion ng korte kung pakikinggan niya ba itong depensa mo sa pag-atake sa complaint. Kung hindi, bibigyan ka namin ng pagkakataon sa pamamagitan ng iba pang pamaraan, kagaya ng pag-present mo ng witnesses, para pasinungalingan ang bisa ng complaint na ito. Not necessarily how the complaint was crafted, but para idepensa mo yung sarili mo na hindi totoo lahat ng alegasyon galing sa complaint. Attorney JJ, kanina rin nagsalita si Justice Cueva. Sinabi niya na
parang nahihirapan ng depensa dahil yung mga ruling ng Senate Impeachment Court ay hindi nila maaaring iapila. At sinabi nga niya na gusto nilang iakyat itong matter na ito sa Supreme Court. Under the rules po ba, talagang hindi ba pwedeng iapila ang naging desisyon ng impeachment court at bakit po? Okay. Ang impeachment court under the Constitution, ito ay isa sa mga makinarya para sa checks and balances ng ating gobyerno. Yan ang ikinaganda ng demokrasya na na-retain sa atin noong 1986, ano? Ito, chine-check and balance ng tatlong bodies ng government ang isa't isa. So, pag may pagkakamali ang isang body ang pwedeng mag-check dito. Example nga ay itong Senate Impeachment Court, yan ang pwedeng mag-check kung ang ginagawa ba ng isang body ng government ay tama. Kagaya ng Chief Justice of the Philippines, Supreme Court yan. Sino maaaring mag-check sa Supreme Court when everybody knows it's the last bastion of truth? So, hindi porke ikaw yung last bastion of truth o ikaw ang huling korte na maaaring mag-hear ng mga reklamo, ay hindi ka na pwedeng i-check ng ibang tao. Dito yan sa Senate Impeachment Court. At katawa-tawa naman siguro kung i-apila natin sa Supreme Court dahil yung nasasakdal ay miyembro ng Supreme Court at hindi lang ordinaryong miyembro bagkus ito ay Chief Justice, ang pinakamataas sa kanilang lahat. So pag inapila natin to sa Supreme Court, baka mabahiran lang at sabihin ng taong bayan na natural, tao nila yan. So, papaprotektahan nila yan. So, itong Senate Impeachment Court, kailangan maging maingat sa pag-hear ng mga pieces of evidence, sa pag-hear ng mga witnesses, para nang sa gayon, maging credible naman yung kanilang pag-rule dito, kung totoo bang dapat ma-impeach si Chief Justice o hindi. At nasabi nga ni Senate President Juan Ponce Enrile that the Senate Impeachment Court will not surrender its power to decide on impeachment. At pwede mo ba itong explica vis-a-vis doon sa mga ibang na desisyon na nirespeto naman ng Senate Impeachment Court na desisyon ng Supreme Court? Alright. Yung with regard to the TRO, yun yung binabanggit natin, sinunod ng Supreme Court ang TRO dahil nga nagkaroon ng controversy as to kailan na-receive ang TRO o totoo bang hindi ito na-receive. Nagkaroon kasi ng technicality dito. Kung kaya't minarapat na lang ng Senate Impeachment Court na igalang ito. Anyway, it has been mooted dahil nga hindi rin naman nakaalis na si President Arroyo dahil may mga kaso rin siya na kailangang attendan dito sa Pasay City Court, yung election sabotage. Yes. Sabotage. Yung pangalawa, Sa accounts. yung sa accounts, pinagbigyan din ng Senate Impeachment Court dahil tama rin ang Supreme Court dito dahil sa batas, hindi natin maaaring i-examine ang dollar accounts unless yung taong may account mismo ang magbigay ng pahintulot. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring dumulog sa Supreme Court dahil unang-una nga ang nasasakdal ay mismong miyembro at pinakamataas na miyembro ng Supreme Court. At sa nature by itself ng impeachment trial, hindi talaga ito appealable sa Supreme Court. Attorney JJ, nakikita po natin ang isa sana sa mga witnesses na ipipresenta ng depensa ngayong araw, ito si Congressman Toby Chanco. Ngunit dahil po naging ganito ang pagdidesisyon ng presiding officer na baliwalain itong pag-question dito sa impeachment complaint, kailangan pa ba ng depensa itong testimonya ni Congressman Chanco? Alright. Para sa depensa, nakikita ko na gusto nilang i-present si Congressman Chanco para nga patunayan na hindi lahat ng congressman ay nabasa itong impeachment complaint. Ngunit tandaan natin, ang sinasabi ni Juan ay hindi katotohanan para kay Pedro. Ang katotohanan kay Pedro ay hindi rin katotohanan kay Juan. Ang sinasabi lang ng Senate Impeachment Court, kung gusto mong tirahin ang verification ng complaint, dapat ay nung una pa lang, inilabas na ito. Maaari sana silang naghain ng iba pang reklamo laban dito sa mga congressman na ito. Ngunit napakahirap patunayan na yung 188 signatories ay hindi nga nabasa ang complaint. Kaya, yun lang siguro, kung napawalang bisa man ang testimonya ngayon or hindi pinayagang mag-testify si Congressman Chanco, maaaring iharap nila si Congressman Chanco sa iba pang bagay na nalalaman niya. At hindi lamang tungkol sa pagpirma ng verification. Wala naman din kasing contest na hindi siya pumirma. Para sa kanya, oo. Pero para sa iba, hindi siya pwede mag-testify kung ba't pumirma yung iba Hindi rin niya pwedeng sabihin na napilitan lang sila o pinilit sila o pumirma sila nang hindi sila nagbabasa. Napakahirap i-prove niyan. 188 katao So dapat yun. 188 ang ipatawag nila. Iisa-isahin mo yon. At napakahirap na alegasyon nito. Kung para sa'yo, hindi ka nabigyan ng pagkakataong magbasa,
so be it. He could have filed another complaint, or he could have filed, or he could have had his remedy also within the House.